ang winter coat noong taong iyon. Ano ang iisipin mo kung tuwing umaga ay nakakakita ka ng isang babaeng dayuhan na bumibili ng 200 pakete ng sanitary napkins sa isang supermarket? Higit pa rito, ano ang mangyayari kung ang sitwasyong ito ay magpatuloy sa loob ng maraming linggo? Ang kuwento natin ngayon ay ang paglalakbay ni Linda, isang babaeng taga-Sweden ang nagtungo sa Pilipinas upang tuparin ang kanyang mga pangarap. Araw-araw, regular siyang pumupunta sa kalapit na supermarket upang bumili ng daan-daang pakete ng sanitary napkin na nagdulot ng pagdududa sa mga residente sa kanilang lugar at kalaunan ay nag-report sa pulisya. Nang dumating ang mga pulis, nasaksihan nila ang isang hindi inaasahang eksena. Sa gitna ng mga mapanuring tingin at mga haka-haka, bakit ipinagpatuloy ng babae ang kanyang kakaibang gawain? Halina't subaybayan natin ang kanyang kamangha-manghang, totoong kuwento. Kamusta? Ako si Linda. Ipinanganak ako sa isang maliit na bayan sa Sweden, isang lugar kung saan sa tuwing dumarating ang taglamig, ang buong mundo ay tila nababalot ng purong puting kulay. Karamihan sa aking mga alaala noong pagkabata ay puno ng init. Ang aking ama ay isang karpintero at ang aking ina ay may maliit na flower shop. Ang aming bahay ay hindi malaki, ngunit laging puno ng mga muwebles na gawa sa kahoy na gawa mismo ng aking ama. At may banayad na amoy ng mga bulaklak na inaayos ng aking ina araw-araw. Ngunit ang kaligayahang iyon ay hindi nagtagal. Noong taglamig ng aking ikapitong taon, sa isang gabing may makapal na nyebe, ang aking mga magulang ay pumanaw sa isang aksidente sa sasakyan. Mula noon, ang aking mundo ay napuno na lamang ng malamig na hangin at nakakatakot na katahimikan. Pagkatapos nito, kinupkup ako ng aking lola. Siya ay isang mabait na babae. Ngunit hindi kami mayaman kaya't kailangan naming magtipid palagi. Kahit sa mga pinakapangunahing pangangailangan. Linda, heto ang bago mong bag, sabi niya, at inabot sa akin ang isang lumang bag na binili sa isang thrift store. Hindi ko ito kinasuklaman. Ang bag na iyon, na may mga bordang lilang sinulid, ay naging aking maliit na kaibigan. Tuwing ipinagmamalaki ng mga kaibigan ko sa paaralan ang kanilang mga bagong bag, tahimik lang akong nakaupo sa aking upuan. Kahit na may kaunting inggit, hindi ko kailanman nais na maging pabigat sa aking lola. Ang taglamig ay isang partikular na mahirap na panahon. Upang makatipid sa kuryente, hindi kailanman binubuksan ni lola ang heater sa bahay o mas tamang sabihin na hindi niya kayang buksan. Gabi-gabi, kailangan kong magsuot ng makakapal na medyas at maglatag ng 2 kumot para makatulog. Minsan, tatabi siya sa akin, gagamitin ang kanyang maligamgam na mga kamay upang haplusin ang aking likod. Sa mga sandaling iyon, lahat ng lamig ay tila naglalaho. Linda, isa kang malakas na bata, tulad ng iyong mga magulang. Isang araw, malalampasan mo ang lahat ng paghihirap na ito at magiging isang maningning na tao. Ang mga salita ni Lola ay naging maliit na sinag ng pag-asa sa akin. Naniwala ako roon at matiyagang nabuhay sa bawat araw. Nang pumasok ako sa high school, isa pa rin akong tahimik na babae na walang maraming kaibigan, ngunit mahilig akong magbasa at magpinta. Ang aking sketchbook ay laging puno ng mga larawan, ng mga tanawin at mga tao. Minsan, tiningnan ng aking art teacher ang aking mga gawa at sinabing, "Linda, mayroon kang espesyal na kakayahan na makuha ang damdamin ng mga tao." Ang papuring iyon ay isang malaking aliw para sa akin. At pagkatapos, noong taglamig ng taong iyon, dumating ang pinakanakakahiyang sandali sa aking buhay. Isa iyong araw na may makapal na nyebe noong ako ay nasa ikapitong baitang. Pagkatapos ng klase, habang naghihintay ng bus, bigla akong nakaramdam ng isang kakaibang kirot sa aking tiyan. Gusto kong pumunta sa banyo, ngunit malapit nang dumating ang huling bus kaya't nagmadali akong tumakbo sa hintayan. Umupo ako sa bench at doon ko napansin ang isang pulang mantsa na kumakalat sa aking palda. Hindi ko kailanman naisip na ang aking unang regla ay darating sa ganitong paraan. Naikwento na ito sa akin ni Lola, ngunit nang ako na mismo ang nakaranas nito,
Lubos akong nataranta at hindi alam ang gagawin. Tumingin ako sa paligid at nakita ko ang maraming estudyante mula sa aming paaralan. Isang babaeng estudyante ang tumitig sa aking palda at may ibinulong sa kanyang kaibigan. Pagkatapos noon, narinig ko ang mga hagikgikan at bulungan. Tingnan niyo ang palda ng batang yan. Ang kanilang mga tawa ay parang mga punyal na tumutusok sa aking tainga. Nag-init ang aking mga mata at nagsimulang tumulo ang aking mga luha. Sinubukan kong takpan ang mantsa gamit ang aking bag, ngunit huli na ang lahat. Sa gitna ng hintayan ng bus na nababalot ng puting nyebe, nakaupo lang ako roon, nakayuko at umiiyak. Gusto kong tawagan si Lola, ngunit tila pinaglalaruan ako ng tadhana. Nalobat ang aking telepono sa araw na iyon. Puno ng hiya at kawalan ng magawa. Ayos ka lang ba? Isang mainit na boses ang nagpangiti sa akin. Isang babaeng Asyano ang nakatayo sa aking harapan. Nagsalita siya ng Ingles na may kakaibang punto. Hindi ako makapagsalita. Patuloy lang sa pag-iyak. Tahimik niyang hinubad ang kanyang winter coat at ipinatong sa aking mga balikat. Napakainit nito. Pagkatapos, kumuha siya mula sa kanyang bag ng isang maliit na supot, inabutan ako ng isang sanitary napkin at wet wipes. Nandoon ang banyo, itinuro niya ang isang coffee shop sa malapit. Noong mga sandaling iyon, hindi ko alam kung paano magpasalamat. Tumango lang ako at tinanggap ang mga ito. Pagkatapos kong ayusin ang sarili sa banyo, bumalik ako sa hintayan ng bus. Nandoon pa rin siya, naghihintay. Mas maayos ka na ba? Tanong niya. Opo, maraming salamat po. Hirap kong sabi. Unang beses mo ba? Nahihiya akong tumango. Huwag kang mag-alala, natural lang yan. Sa unang beses ko, natakot din ako. Pagkatapos ay inabutan niya ako ng isang pares ng pantalon na kabibili lang niya mula sa isang kalapit na tindahan at sinabing ang pangalan niya ay Maria mula sa Pilipinas at kasalukuyang nag-aaral ng wika sa Sweden. Naghintay siya kasama ko hanggang sa dumating ang bus. Malamig pa rin sa labas at patuloy ang pag-ulan ng nyebe. Ngunit ang kanyang presensya ay nagbigay sa akin ng kakaibang init. Sa susunod, laging maglagay ng isa sa iyong bag, ha? At kung mangyari ulit ito, huwag kang mahiya. Lahat ng babae ay dumadaan dito. Ang kanyang payo ay simple ngunit isang napakahalagang kaaliwan. Nang dumating ang bus, sinubukan kong ibalik ang kanyang coat, ngunit umiling siya. Sa'yo na muna yan. Isauli mo na lang kapag nakauwi ka na. Pagkatapos ay isinulat niya ang kanyang address sa isang maliit na piraso ng papel at ibinigay sa akin. Nang ikwento ko ang buong pangyayari kay Lola, agad niyang naintindihan. Kinabukasan, pinuntahan naming dalawa ang address na ibinigay ni Ate Maria. Sinalubong niya kami ng isang maningning na ngiti. Binigyan siya ni Lola ng isang wool scarf na siya mismo ang gumawa. At binigyan ko naman siya ng isang maliit na painting na ginawa ko noong hapon ding iyon. Isang painting ng isang hintayan ng bus sa ilalim ng niyebe na may 2 anino. Hindi nagtagal, bumalik si Ate Maria sa Pilipinas. Ang maikling pagkikitang iyon ay nag-iwan ng malalim at mainit na marka sa aking puso. Mula noon, nagsimula akong mag-isip. Darating kaya ang araw na maaari akong maging kasama ng isang taong nakakaramdam ng hiya tulad ko noon, sa isang paraan na kasing init ng ginawa niya. At ang pangalang Pilipinas ay hindi na mamalayang pumasok sa aking isipan. Nang mag-high school ako, nagsimula akong mag-aral ng Filipino sa sarili ko at naglaan ng 3 taon sa pagpipinta. Pagkatapos ng graduation, nagpasya akong mag-aral ng design. Lubos na sinuportahan ni Lola ang aking desisyon. Ang iyong mga painting ay laging may init. Ibahagi mo iyan sa mundo. Sa buong panahon ko sa kolehiyo habang nag-aaral ng graphic design, unti-unti akong naging mas may tiwala sa sarili. At pagkatapos ay bumalik ang alaala ng malayong taglamig na iyon. Nagtrabaho ako ng part-time, nag-ipon ng pera syempre, para makapunta sa Pilipinas. Habang sinasaliksik ko ang mga trend sa design sa Pilipinas, lalo akong naging interesado sa bansa. Nalaman ko ang tungkol sa isang working holiday program at nagpasya akong pupunta sa Pilipinas pagkatapos ng graduation.
Nag-alala ang aking lola, ngunit iginalang pa rin ang desisyon ng kanyang apo. Linda, palagi mong natatagpuan ang iyong sariling landas. Naniniwala akong ganoon din sa pagkakataong ito. Ang tiwala niya ay isang malaking pinagmumulan ng lakas para sa akin. Ang kagalakan noong una kong pagtapak sa lungsod ng Maynila ay sariwa pa rin sa aking alaala. Ngunit mayroon ding kakaibang pakiramdam ng pagiging pamilyar. Nakakuha ako ng internship sa isang maliit na design studio sa labas ng sentro ng lungsod. Doon, natutunan ko ang tungkol sa aesthetics ng disenyo ng mga Pilipino at unti-unting nakibagay. Sa totoo lang, sa simula ay nakaramdam ako ng matinding kalungkutan. Ang hadlang sa wika at pagkakaiba sa kultura ay minsan parang isang mataas na pader. Nagte-text ako kay Lola araw-araw. Lola, naligaw po ako sa bus ngayon, pero isang mabait na ale ang nagturo sa akin ng daan. Lola, kumain po ako ng sinigang sa unang pagkakataon ngayon. Maasim pero masarap po. Ang pagbabahagi ng mga maliliit na pang-araw-araw na kwento ay nakatulong sa akin na mabawasan ang kalungkutan. Pagkatapos ng 6 na buwan sa Pilipinas, nasanay na ako sa takbo ng buhay dito. Gumaling ang aking Filipino at nagsimula na akong makilala sa trabaho. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, mayroon pa ring kulang. Nagsimulang mabuo ang isang pagnanais na gumawa ng isang bagay na mas makabuluhan. Isang araw, habang nag-i-scroll sa aking telepono, isang artikulo ang nakakuha ng aking pansin. Estudyanteng babae, humihinto sa pag-aaral dahil walang pambili ng sanitary napkin. Isinulat sa artikulo ang kalagayan ng mga batang babae na dahil sa kahirapan ay hindi makabili ng mga kinakailangang produktong pangkalinisan na napipilitang lumiban sa klase tuwing may regla. Isang estudyante sa panayam ang nagsabi, "Minsan po, sapi ng sapatos ang ginagamit ko bilang pamalit. Sa sandaling makita ko ang mukha ng batang iyon, bumalik ang aking nakaraan. Ang araw na nakayuko akong umiiyak sa hintayan ng bus na puno ng niyebe, ang pakiramdam ng hiya, kawalan ng magawa, at ang maligamgam na mga kamay ni Ate Maria na lumitaw noon. Sa sandaling iyon, nagpasya ako. Ibibigay ko ang init na minsan kong natanggap sa mga batang ito. Kinabukasan ng umaga, gumising ako ng maaga at dumiretso sa mini supermarket malapit sa aking bahay. Sa simula, bumili ako ng 30 pakete ng sanitary napkin. Ang cashier ay bahagyang nagulat, ngunit mabilis na nagkunwaring walang pakialam at inilagay ang mga ito sa isang bag para sa akin. Nang gabing iyon, naghanap ako online ng mga address ng mga ampunan at shelter sa kalapit na lugar. Kinabukasan, pagkatapos ng trabaho, dinala ko ang bag na puno ng mga gamit sa isa sa mga address na iyon. Ate, gusto ko po sanang i-donate ang mga ito. Pakiabot na lang po sa mga batang babae. Kung maaari, sabi ko sa aking hindi pagaanong matatas na Filipino. Ang staff sa ampunan ay tila nagulat, ngunit masayang tinanggap ito at nagpasalamat. Iyon ang simula. Ang buhay ko ay hindi nahungkag. Bawat umaga, ang aking mga hakbang patungo sa supermarket ay magaan at payapa. Naisip ko na ito ang bagay na matagal ko nang hinahanap. Pagkatapos ng unang donasyon, napagtanto ko na kailangan ko ng mas maraming sanitary napkin dahil sinabi ng staff sa ampunan, "Maraming salamat. Ang mga ganitong gamit ay laging kulang dito." Kaya kinabukasan, bumalik ako sa supermarket na iyon. Sa pagkakataong ito, bumili ako ng 100 pakete. Ang cashier ay mukhang mas nagdududa kaysa dati, ngunit ngumiti lang ako bilang tugon. Sa loob ng 1 linggo, araw-araw akong pumupunta sa supermarket upang bumili ng sanitary napkin. Kundi pati na rin ang mga foundation para sa mga bata at mga community center sa lugar. Hindi ko direktang nakikilala ang mga bata. Dinadala ko lang ang mga gamit at umaalis, ngunit iyon pa lang ay sapat na para magpainit sa aking puso. Pagkatapos ng 2 linggo, tinaasan ko ang bilang sa 200 pakete bawat bili. Mabilis na naubos ang aking ipon, ngunit sa kabaligtaran, ang aking puso ay lalong napupuno. Gayunpaman, nagsimulang magbago ang ugali ng mga empleyado sa supermarket. Hindi na ito simpleng kuryosidad lamang. Nagsimula akong makarinig ng mga bulungan. Sa simula, mahina lang. Pagkatapos, palakas ng palakas.
Ayan na naman yung dayuhan na yan, sabi ng isang empleyado. Sigurado, sanitary napkin na naman ang bibilhin niyan. Buti na lang at nag-aaral ako ng Filipino, kaya naiintindihan ko ang karamihan sa kanilang usapan. Ngunit nagkunwari akong walang alam. Ang mahalaga ay ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Ang kanilang mga salita ay hindi mahalaga. Pagkalipas ng isang buwan, nagsimulang kumalat ang mga tsismis sa buong lugar. Nakita ko ang Ale na may-ari ng panaderya sa tapat ng supermarket na nakaturo sa akin. Ang tiyo na nagtitinda ng prutas ay tinitingnan din ako ng may mapanuring tingin tuwing dumadaan ako. Noong mga panahong iyon, hindi ko pa alam na ang mga kakaibang tsismis tungkol sa akin ay kumalat na pala. Isang araw, habang nagbabayad sa supermarket, sinabi ng isang babaeng empleyado sa kanyang kasamahan, "Nandito na naman siya. Ano kaya ang ginagawa niya sa dami ng sanitary napkin na binibili niya araw-araw?" Sumagot ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaking empleyado. "Siguro, ibinebenta niya ng ilegal." "Ano pa ba?" Sumingit ang isa pang empleyado. "Hindi. Siguro babaeng mababa ang lipad yan. Tingnan mo nga't ang itsura." Ang babaeng mababa ang lipad ay isang salitang unang beses kong narinig nang malaman ko ang kahulugan nito. Labis akong nasaktan, ngunit tahimik ko pa ring inilagay ang mga gamit sa aking bag nang walang ipinapakitang emosyon. Siguro hindi nila akalain na naiintindihan ko ang Filipino. "Tingnan mo, blonde ang buhok, tapos kung makangiti, parang ang dali-dali." Ang mga boses mula sa likod ng counter ay patuloy na naririnig. Gusto kong takpan ang aking mga tainga, ngunit ngumiti lang ako at sinabing, "Salamat po," bago umalis sa supermarket. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, nagsimula akong magduda sa aking ginagawa. Dapat ko pa bang ituloy ito kung lahat ay tumitingin sa akin na parang isang kakaibang tao? Ngunit mabilis kong iwinaksi ang kaisipang iyon. Hindi. Ang mahalaga ay ang mga batang iyon, ang pagbibigay ng init na minsan kong natanggap. Iyon lang, ang may kabuluhan. Mula kinabukasan, nagsimulang lantaran na akong pagtawanan ng mga empleyado sa supermarket. "Oh, bakit kaunti lang ang binili mo ngayon?" sabi ng isang empleyado sa katabi niya. Sapat na para marinig ko. Hindi na matatawag na wholesaler yan. At nagtawanan sila. Pinanatili ko ang aking ngiti, tulad ng dati, ngunit nagsimula ng kumirot ang aking puso. Pagkalipas ng isang buwan at kalahati, ang aking inuupahang kwarto ay naging isang bodega na puno ng mga kahon ng sanitary napkin na naghihintay na maipadala. Linggo-linggo akong pumupunta sa mga ampunan para mag-donate. Ang mga staff doon ay laging nagpapasalamat at malugod akong tinatanggap. Sa mga sandaling iyon, nakakalimutan ko ang lahat ng pangungutya at bulungan. Ngunit ang mga tingin ng mga tao sa aming lugar ay lalong lumalamig. Isang araw, pumasok ako sa isang ibang tindahan para bumili ng candy. Tiningnan ako ng tiyong may-ari at sinabi sa isa pang customer, "Yang dayuhang yan, parang may ginagawang milagro sa mga sanitary napkin." Sumulyap sa akin ang customer at tumango bilang pagsang-ayon. May mga araw na hindi ko na makayanan. Isang beses, pagbaba ko ng bus, nakita ko ang empleyado ng supermarket kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang makita ako, agad siyang bumulong. Ayan, yung kakaibang dayuhan na kinukwento ko. At pareho silang naghagikikan at tumingin sa akin. Umuwi ako ng bahay at umiyak ng araw na iyon. Ngunit kahit ganoon, hindi ko naisipang sumuko. Habang mag-isang kumakain ng hapunan sa aking maliit na kwarto, naisip ko si Lola, naisip ko kung ano kaya ang sasabihin niya kung siya ang nasa sitwasyong ito. Siguradong sasabihin niya, "Linda, gawin mo ang sa tingin mo ay tama. Huwag mong pansinin ang sinasabi ng iba." Ang kaisipang iyon ay muling nagbigay sa akin ng lakas. Sa huli, ang manager ng supermarket na mismo ang kumausap sa akin. Habang nagbabayad ako tulad ng dati, lumapit siya sa counter. "Miss, maaari ba kitang makausap sandali?" Ang kanyang mukha ay napakaseryoso. Tumango ako. Alangda,
Nang the different con, inimbitahan niya ako sa kanyang opisina at pinaupo. Bakit ka bumibili ng napakaraming sanitary napkin araw-araw? Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Nagpasya akong sabihin ang totoo. Dinodonate ko po sa mga batang babae na may mahirap na kalagayan. Hindi pa gaanong matatas ang aking Filipino, ngunit sinubukan kong magpaliwanag ng malinaw. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ng manager. Mayroon ka bang ebidensya na talagang nagdo-donate ka? Ang tanong niya ay tila itinuturing akong isang kriminal. Kinuha ko ang aking telepono para ipakita sa kanya ang mga larawan at mga resibo mula sa mga ampunan, ngunit umiling siya. Paumanhin, miss. Ngunit ang pagbili mo ng ganito karaming produkto ay nakakaapekto na sa aming negosyo. Bukod pa rito, ang ibang mga customer ay hindi na rin natutuwa na durog ang aking puso. Akala ko'y tama ang aking ginagawa. Ngunit ganito pala ang pagdududa sa akin. Mula noon, kinailangan kong maghanap ng mga bagong supermarket. Ang pagbili ng sobra sa isang lugar ay pagdududahan, kaya't kailangan kong mag-ikot, bumibili ng paunti-unti sa bawat lugar. Kumalat na ang mga tsismis. Saan man ako magpunta, sinusundan ako ng mga bulungan. Ayan yung kakaibang dayuhan. Siguradong may illegal na ginagawa yan. Dapat i-report sa pulis. At ang mga salitang iyon ay naging totoo. Sa huli, may nag-report sa pulisya at ang taong iyon ay ang mismong manager ng supermarket. May isang babaeng dayuhan na araw-araw bumibili ng daan-daang pakete ng sanitary napkin, napaka-suspicious. Isang Biyernes ng gabi, pag-uwi ko mula sa trabaho, nakita ko ang 2 pulis na nakatayo sa harap ng aking pintuan. Ang isa ay isang batang lalaki na mukhang gwapo, ngunit napakaseryoso ng mukha. Ikaw ba si Linda? Tanong niya. Opo, ako nga po, sagot ko na may kaba. Ako si Teniente Paulo mula sa presinto. Maaari ka ba naming tanungin ng ilang bagay? Ang kanyang boses ay formal at medyo matigas. Inanyayahan ko sila sa loob, ngunit sinabi niyang mas mabuting sa labas na lang. Umupo kami sa isang bench sa harap ng gusali. Kinuha ni Teniente Paulo ang isang folder at direktang nagsalita. Binibining Linda, kamakailan ay bumibili ka ng malaking bilang ng sanitary napkin mula sa iba't ibang supermarket, tama ba? Ang layunin ba nito ay para ibenta muli? Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisiyasat. Hindi po. Para po sa donasyon, inulit ko ang aking paliwanag. Maaari ko bang suriin kung saan mo ito itinatago? Hiling niya. Tumango ako at dinala siya sa aking inuupahang kwarto. Nang bumukas ang pinto, nakita niya na ang aking kwarto ay naging isang maliit na bodega. Isang pader ay puno ng mga kahon ng sanitary napkin. Sa kabilang banda ay isang kalendaryo na puno ng mga schedule at lugar ng donasyon. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Teniente Paulo. Lahat ng ito, idodonate mo? Ang kanyang boses ay nabawasan na ng pagdududa. Opo, pakitingnan niyo po ito. Dinala ko siya sa aking mesa. Sa ibabaw nito ay may mga sulat kamay na inihanda ko para idikit sa mga kahon na may maiikling mensahe tulad ng at kinuha ko ang isang notebook mula sa drawer kung saan nakadetalye ang bawat donasyon ayon sa petsa, address ng mga ampunan at pirma ng tumanggap. Tahimik na kinuha ni Teniente Paulo ang notebook mula sa aking kamay. Maingat niyang binuklat ang bawat pahina. Unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon, ang matigas na tingin ay dahan-dahang lumambot. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, sa wakas ay bumuntong hininga siya. Patawarin niyo po ako, binibining Linda. Ramdam ko ang bigat ng pagsisisi sa kanyang mga salita. Ayos lang po. Lahat naman po ay ganyan ang iniisip. Mahina akong ngiti. Hindi ko po talaga alam ang sasabihin, sabi niya at yumuko. Sa kanyang mga mata noon, nakita ko ang sinseridad, hiya, pagsisisi, at paghanga. Sa totoo lang po, hindi ko rin inakala na hindi ako maiintindihan ng ganito. Gusto ko lang pong makatulong, kahit kaunti sa mga batang nangangailangan, sabi ko ng buong katapatan. Tumayo si Teniente Paulo at isinauli ang notebook sa akin.
Kamangha-mangha ang gumawa ng ganitong bagay sa isang banyagang bansa at harapin pa ang hindi pagkakaunawaan ay talagang kahanga-hanga. Ang kanyang boses ay puno ng taos-pusong paghanga. Gusto ko lang pong suklian ang tulong na minsan kong natanggap, sabi ko, nakatingin sa malayo sa bintana. Ang alaala ng hintayan ng bus na nababalot ng nyebe ay bumalik. Ibinigay sa akin ni Teniente Paulo ang kanyang business card at sinabing, "Mula ngayon, kung mayroon kang anumang problema, tawagan mo lang ako." At muli, humihingi ako ng paumanhin sa hindi pagkakaunawaan na dinulot sa iyo. Pagkaalis niya, matagal akong nakatayo sa tabi ng bintana, nagsisimula ng dumilim sa labas. Ngunit sa loob ko, tila nagliwanag. Sa wakas, may isang taong nakaintindi sa aking puso. Kalaunan ay nalaman ko na ng gabing iyon, pinuntahan ni Teniente Paulo ang manager ng supermarket at ikinuwento ang buong katotohanan. Sabi nila, natulala raw ang manager at hindi makapagsalita. Ang katotohanan na lahat ay isang hindi pagkakaunawaan ay siguradong nagdulot sa kanya ng malaking pagkalito. Kinabukasan, pumunta pa rin ako sa supermarket tulad ng dati. Sa totoo lang, nag-alinlangan din ako na maghanap ng ibang lugar. Ngunit sanay na ako sa tindahang ito at ayaw ko nang harapin ang mga mapanuring tingin sa isang bagong lugar. Pagpasok ko pa lang, napansin ko agad ang pagbabago sa atmosfera. Ang mga tingin ng mga empleyado ay iba na kumpara kahapon. Ang manager ay nakatayo sa likod ng counter, nakatingin sa akin. Pumunta ako sa aisle ng sanitary napkin, kumuha ng dalaang-daang pakete at inilagay sa cart pagkatapos ay pumunta sa counter. Tahimik na lumabas ang manager mula sa likod ng counter at tinawag ako. Binibining Linda. Mahina at bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Tumingala ako sa kanya. Sa kanyang mga mata ay isang ganap na kakaibang emosyon kumpara kahapon. Patawad po. Humihingi po ako ng tawad dahil hindi ko alam. At naniwala ako sa mga tsismis. At minasama ko po kayo. Nabasag ang kanyang boses. Hindi ko alam kung paano tutugon. Kaya't sumagot lang ako ng maikli. Ayos lang po. Kumuha siya ng isang kahon na puno ng sanitary napkin mula sa ilalim ng counter at inabot sa akin. Ito po, inihanda ko gamit ang sarili kong pera. Sana po hayaan niyo akong mag-ambag kahit kaunti. Sa sandaling iyon, uminit ang aking puso. Nagulat ako na ang taong kahapon lang ay tinitingnan ako ng may pagdududa ay maaaring magbago ng ganito. Nagpasalamat ako sa kanya at tinanggap ang kahon. Mula noon, nagbago ng tuluyan ang atmosfera sa supermarket. Isang linggo pagkatapos, nang bumisita ako, isang nakakagulat na tanawin ang aking nasaksihan. Sa pasukan ng supermarket, may isang maliit na donation box na may nakasulat. Samahan si Linda sa pagpapalaganap ng init sa mga nangangailangan. Sa loob ng kahon ay mayroon ng ilang pakete ng sanitary napkin. Ipinaliwanag sa akin ng manager. Ikinuwento ko ang iyong istorya sa ibang mga customer. Marami ang naantig. Mula ngayon, sana ang aming supermarket ay maging isang maliit na sentro ng donasyon. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, kusa na lang tumulo ang aking mga luha. Nagulat ako na ang isang maliit na gawa ko ay maaaring makapukaw sa iba ng ganito. Sa aking puso, lihim akong nagpasalamat kay Ate Maria. Ang maliit na kabaitan na ibinigay niya sa akin sa hintayan ng bus noon ay lumikha ng napakalaking alon ngayon. Ang pagbabago ay hindi huminto doon. Ilang araw pagkatapos, tinawag ako ng ale na nagtitinda ng prutas habang dumadaan ako. Linda, iha, halika rito, may ibibigay ako sa'yo. Inabutan niya ako ng isang kahon. Ito ang mga sobrang gamit pambabae sa bahay. Ang apo kong babae ay kaedad mo rin. Ngayon ko lang naintindihan ang nararamdaman nila. Ang kanyang kulubot na mga kamay ay mahigpit na humawak sa akin. At ang init na iyon ay tumagos sa aking puso. Mula noon, nagbago ang atmosfera sa aming lugar. Ang mga taong dati tinitingnan ako nang may pagdududa, ay ngayon ay bumabati na sa akin ng may kabaitan. Ang empleyado sa panaderya ay nagdikit ng isang maliit na sulat sa donation box. Noong una, akala ko
Isa kang kakaibang dayuhan. Salamat sa iyong katapangan. Bawat umaga, may naglalagay ng donasyon sa kahon. Minsan, mga pakete ng sanitary napkin. Minsan, iba pang mahahalagang gamit tulad ng tissue o wet wipes. Isang beses, nakita ko ang isang batang babae sa elementarya na kasama ang kanyang ina na naglagay ng isang maliit na pakete ng sanitary napkin na binili niya mula sa kanyang baon. Hindi maipaliwanag ang aking naramdaman noon. Ang aking kwarto ay isa pa ring bodega. Ngunit hindi ko na dinadala ang lahat ng mag-isa. Ipinahiram sa akin ng manager ng supermarket ang kanilang delivery van. At isang grupo ng mga kabataan sa aming lugar ang tumutulong sa akin sa pagbubuhat. Isang Sabado, dumaan si Teniente Paulo habang inaayos ko ang mga donasyon. Nakasuot siya ng sibilyan, may dalang 2 tasa ng kape. Mukhang abala ka, kaya dinalhan kita ng kape. Magpahinga ka muna. Ang kanyang boses ay hindi na formal tulad ng dati. Umupo kami at nag-usap sa isang maliit na upuan sa harap ng aking kwarto. Ang sikat ng araw sa Maynila ay banayad. Maingat na nagtanong si Paulo, "Sinimulan mo ba ang gawaing ito ng mag-isa? Napakagaling talaga. Bakit mo naisipang gawin ito?" Sa unang pagkakataon, ikinuwento ko ang aking istorya sa iba. Ang kwento tungkol sa hintayan ng bus sa Sweden, tungkol sa init na natanggap ko mula sa isang babaeng Pilipina, at tungkol sa markang iniwan nito sa aking puso. Tahimik na nakinig si Paulo. "Kaya pala pumunta ka sa Pilipinas," sabi niya. "Opo. Siguro ang alaalang iyon ay laging nasa kaibuturan ng aking puso," sagot ko ng nakangiti. Pagkatapos ng usapang iyon, mas madalas na kaming nag-uusap ni Paulo. Sa simula, siguro dahil sa pagsisisi, ngunit kalaunan, ang kanyang mga mensahe ay puno ng tunay na pag-aalala sa aking mga gawain. Minsan, binibigyan niya ako ng address ng isang ampunan na nangangailangan din ng tulong. Minsan, ipinakikilala niya ako sa isang lokal na organisasyong pangkawang gawa. Ang pakikilahok ng komunidad ay lalo pang lumakas. Isang magulang ang nagkwento tungkol sa akin sa isang PTA meeting. At nagsimulang mag-fundraise ang PTA. Isang ina kasama ang kanyang anak na babae ang nagbalot ng bawat sanitary napkin at ipinadala sa isang sentro. Sa mungkahi ng manager ng supermarket, tuwing Sabado, isang pagtitipon ng mga volunteer ang ginaganap sa bakanteng espasyo sa tabi ng supermarket. Sa simula, 5 o 6 na tao lang, ngunit unti-unting dumami ang mga dumadalo, mga estudyante, mga may bahay, mga empleyado sa opisina. Maging ang mga high school boys na noong una ay nakatingin lang ng may pagkawalang bahala ay sumali na rin. "Mayroon din po kaming kaklase na tumatanggap ng ganitong tulong," sabi ng isang bata. Isang beses, sa isang pagtitipon, isang mahiyaing high school girl ang lumapit sa akin. "Ate Linda, sa totoo lang po, noong nakaraang taon, kinailangan kong lumiban sa klase dahil wala akong pambili ng sanitary napkin. Sana po may ganitong gawain na noon." May luha sa kanyang mga mata. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ito ang dahilan kung bakit ko ipinagpatuloy ang gawaing ito. Madalas ding sumasali si Paulo sa mga pagtitipon ng mga volunteer. Inaayos niya ang kanyang schedule ng patrol para makadaan tuwing Sabado, tumutulong sa pagbuhat ng mabibigat na kahon, pag-uuri-uri, at paghahatid. Mas marami na kaming oras na magkasama. Isang gabi, nag-aayos kami ng mga gamit para ipadala sa isang ampunan. Hanggang hating gabi, tinanong ako ni Paulo, "Hindi ka ba napapagod?" Sumagot ako, "Sa mga panahong ginagawa ko ang mga bagay na ito, doon ko nararamdaman ang pinakamasaya." Tinitigan niya ako sandali at sinabing, "Si Linda ay isang tunay na espesyal na tao." Ang mga salitang iyon ay nagpatibok ng mabilis sa aking puso. Ngunit ngumiti lang ako bilang tugon. Ang aming relasyon ay unti-unting lumalim. Habang naging organisado ang aming gawain, lumawak din ang aming tulong, hindi lang sanitary napkin, kundi pati na rin ang iba pang mga gamit na kailangan ng mga kababaihan at batang babae, mula sa damit at medyas hanggang sa mga payong at kapote para sa tag-ulan sa Maynila. Kumalat ang pagbabago sa labas ng aming komunidad. Ang mga manager ng mga supermarket sa kalapit na lugar
ay humihingi ng payo kung paano magsimula ng katulad na gawain. Isang lokal na pahayagan ang kumontak para sa isang panayam. Ngunit pinili ko pa ring manatiling tahimik dahil ang mahalaga ay hindi ako, kundi ang mga batang nangangailangan ng tulong. Isang beses, nang magdala ako ng mga donasyon sa isang youth center, isang nakakaantig na pangyayari ang naganap. Binigyan ako ng guro doon ng mga sulat pasasalamat na isinulat mismo ng mga bata. Sa 15 sulat na iyon, ay may mga taos pusong pasasalamat na isinulat sa iba't ibang sulat kamay. Isang bata ang sumulat. Ito ang unang beses na naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Isa naman ang sumulat, masaya po ako dahil ngayon ay makakapasok na ako sa paaralan ng regular. Habang binabasa ang mga sulat na iyon, umiyak ako. Ang katotohanan na ang maliit na kabaitan na minsan kong natanggap ay naipamahagi sa napakaraming bata ay isang tunay na himala. Nang gabing iyon, nagsulat ako ng isang napakahabang mensahe kay Lola. Ikinukwento ang kaligayahan at pagmamalaki na natagpuan ko sa Pilipinas. Lumipas ang panahon, maging ang mga taong dating tumatawag sa aking babaeng mababa ang lipad ay nagbago na. Isang beses, nang dumaan ako sa tindahan ng prutas, ang ale na dating naninira sa akin ay masayang bumati. Linda, iha, kumuha ka ng prutas. Kainin mo sa bahay. Salamat sa lahat ha. Sa kanilang mga mata, wala nang pagdududa kundi paggalang at init. Isang buwan pagkatapos, nang maitatag ang Friends of Linda, mas dumami ang mga dumadalo sa aming Sabadong pagtitipon at lumawak ang aming mga gawain. Ngayon, hindi na lang sanitary napkin, kundi mayroon na ring ibang mga proyekto para sa kabataan tulad ng tutorial, counseling, at career guidance. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng pagbabagong ito. Ang relasyon namin ni Paulo ay natural ding lumalim. Tuwing weekend, kasama ko siya sa mga volunteer activities. Nag-uusap kami tungkol sa maraming bagay. Tungkol sa kanyang pagkabata, ang dahilan kung bakit siya naging pulis, at ang kanyang mga pangarap sa hinaharap. Isang araw, sinabi ni Paulo, sa darating na weekend, pumunta tayo sa isang espesyal na lugar ha? Tila masigla ang kanyang boses. Nagtataka akong tumango. Nang weekend na iyon, dinala ako ni Paulo sa isang bahay ampunan sa labas ng lungsod. Isa ito sa mga lugar na madalas naming pinagdadalhan ng donasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito karaniwang donasyon. Sinabi ni Paulo na naghanda siya ng isang espesyal na aktibidad kasama ang mga bata. Ngayon, gagawa tayo ng origami kasama ang mga bata, sabi niya. Ito ang paborito kong laro noong bata ako. Napangiti ako sa sinabi ni Paulo. Nagulat ako na mayroon siyang ganitong delikadong panig. Pagdating namin, nagtipon na ang mga bata sa activity room. Nang ilabas ni Paulo ang mga colored paper, gunting, at pandikit, nagliwanag ang kanilang mga mata. Sinimulan niyang ipakita kung paano gumawa ng isang paper crane. Ang mga bata ay matamang nakatingin sa kanyang mga kamay. Nasa tabi ako, tumutulong sa mga bata at nakakaramdam ng labis na kaligayahan. Ang imahe ni Paulo na natural na nakikisalamuha sa mga bata ay napakasarap pagmasdan. Ang kanyang mainit na ngiti, ang kanyang pasensyosong pagpapaliwanag, ang kanyang tapat na pakikitungo sa mga bata. Sa araw na iyon, nakita ko si Paulo sa isang bagong pananaw. Malapit nang matapos, isang batang babae ang lumapit sa akin. Ate Linda, para po sa inyo. Inabot niya sa akin ang isang maliit na pusong papel na may nakasulat na, Salamat po. Niyakap ko siya at nagpasalamat. Nang matapos ang aktibidad, nagpaalam kami ni Paulo sa mga bata. Nagtanong sila, babalik po ba kayo, kuya at ate? Nangako si Paulo na babalik sila sa lalong madaling panahon. Nagsisimula ng dumilim sa labas. Dinala ako ni Paulo sa isang kalapit na parke. Umupo kami sa isang bench, pinagmamasdan ang langit. Nagsimulang lumitaw ang mga bituin. Nasiyahan ka ba ngayon? Tanong ni Paulo. Opo. Sobrang saya. Humanga po ako sa paraan mo ng pakikipaglaro sa mga bata. Tapat kong sagot. Dumaan ang isang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay dahan-dahang hinawakan ni Paulo ang aking kamay.
Mainit at bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Linda, sabi niya, may gusto akong sabihin sa'yo. Tumingin ako sa kanyang mga mata ay may sinseridad at pananabik. Noong una kitang makilala, nagsimula ako sa pagdududa dahil iyon ang trabaho ko, bahagya siyang ngumiti. Ngunit habang mas nakikilala kita, tuluyan nang nagbago ang aking pananaw. Hindi pa ako nakakilala ng isang taong handang maglaan ng ganoong karaming pera at pagsisikap para sa iba ng tahimik tulad mo. Labis akong naantig na laging inuuna mo ang kaligayahan ng iba kaysa sa sarili mong kapakanan. Nagpainit sa aking puso ang kanyang mga salita. Tahimik kong hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Hinahangaan kita, Linda. At gusto kita. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. May isang bagay na mainit na umusbong sa aking puso. Ngumiti ako bilang tugon. Ako rin, sa totoo lang. Noong una takot ako sa iyo nang lumitaw ka sa iyong uniforme. Nagkatinginan kami at sabay na tumawa. At pagkatapos, dahan-dahang yumuko si Paulo at hinalikan ako. Sa sandaling iyon, lahat ay tila naging perpekto. Mula noon, opisyal na kaming magkasintahan. Madalas dumalaw si Paulo sa aking kwarto. Magkasama kaming nagluluto, nanonood ng pelikula, at nagpaplano ng mga volunteer activities. Tinulungan niya akong mas maunawaan ang kultura at wika ng Pilipinas. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa Sweden, ang aking mga alaala, kasama si Lola, at ang aking mga pangarap. Iginagalang namin ang isa't isa. Nauunawaan ang halaga ng bawat isa, at sabay na lumalago. 3 buwan pagkatapos, dinala ako ni Paulo sa parke kung saan kami unang nagpunta. Ang kalangitan sa hapon ay kulay ginto. Umupo kami sa damuhan, kumakain ng lunchbox na siya mismo ang gumawa. Pagkatapos kumain, kumuha siya ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at lumuhod. Linda! Ang makilala ka ang pinakamalaking swerte sa aking buhay. Ang iyong init, katapangan, at katapatan ay nagpapaantig sa akin araw-araw. Gusto kong makasama ka sa buong buhay ko. Papayag ka bang magpakasal sa akin? Tumulo ang aking mga luha. Tumango ako. Oo. Isinuot ni Paulo ang singsing sa aking daliri. Isa itong simpleng singsing. Walang anumang mamahaling bato. Ngunit para sa akin, mas mahalaga ito kaysa sa anumang hiyas. Ang aming kasal ay ginanap sa isang maliit na parke. Ang mga bata mula sa ampunan na una naming nakilala ang may hawak ng mga bulaklak na papel na sila mismo ang gumawa, ang manager ng supermarket ang naging MC, at ang buong komunidad ay dumalo para makiisa. Nakasuot ako ng isang simpleng puting bestida, walang magarbong alahas, tanging isang purong puso lamang ang dala ko para kay Paulo. Nakasuot siya ng isang maayos na suit, naghihintay sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig at pagpapahalaga, nagsalita ang manager ng supermarket. Mga kaibigan, nagtipon tayo ngayon dito upang ipagdiwang ang simula ng isang espesyal na mag-asawa. Si Linda ay nagdala ng isang malaking pagbabago sa ating komunidad. Ang kanyang maliit na kabaitan ay nagbigay inspirasyon sa hindi mabilang na tao. At si Paulo, siya ang unang nakakita sa kanyang katapatan. Nagkatinginan kami at nagpalitan ng aming mga panata. Umalingaw-ngaw ang palakpakan ng pagbati. Sa sandaling iyon, ang mga taong dating tinitingnan ako nang may pagdududa ay lumuluha sa kaligayahan. Maging ang mga dating tumatawag sa aking kakaibang dayuhan ay nagpupunas ng luha at nakikipagkamay sa akin. Si Linda ang pride ng lugar na ito, sabi ng Ale na nagtitinda ng prutas. Pagkatapos ng kasal, lumipat kami sa isang maliit na bahay. Ang buhay may asawa ay isang bagong hamon, ngunit palagi kaming nagsisikap na mag-unawaan at matuto sa isa't isa. Ang mga volunteer activities ay nagpatuloy at lalo pang lumago. Ang Friends of Linda ay nairehistro bilang isang opisyal na non-profit organization. Sa aming unang anibersaryo ng kasal, naghanda si Paulo ng isang espesyal na regalo, mga tiket sa eroplano para imbitahan ang aking lola mula sa Sweden. Nang dumating si Lola sa Pilipinas, labis akong natuwa. Nakilala niya si Paulo.
nakita ang aming buhay. At lubos na napanatag. Labis akong ipinagmamalaki na makita kang masaya at gumagawa ng mga makabuluhang bagay na tulad nito. Ang mga salita ni Lola ay nagpainit sa aking puso. Minsan, inaalala namin ang aming unang pagkikita, pabirong sasabihin ni Paulo. Kung hindi kita inimbestigahan noon, ano kaya ang nangyari? Tatawa ako at sasagot. Siguro iyon na ang pinakamagandang imbestigasyon sa buong karera mo. Kung walang mga hindi pagkakaunawaan at mga malamig na tingin, marahil wala kami ngayon. Ang buhay ay minsan gumagana sa mga paraan na hindi natin inaasahan. Ang maliit na kabaitan ng isang babae sa hintayan ng bus ay nagbago ng aking buhay at ang pagbabagong iyon ay patuloy na nakaapekto sa buhay ng hindi mabilang na iba pa. Ngayon, nabubuhay ako bilang isang mamamayan ng Pilipinas, isang asawa, at patuloy pa rin sa mga gawaing pangkawang gawa para sa mga bata. At mula ngayon, gusto ko pa rin ako ang unang naroroon para sa tahimik na mga luha ng sinuman, tulad ng ginawa ng isang tao para sa akin noon, tulad ng mainit na winter coat noong taong iyon. Sana ang aming kuwento ay maipalaganap upang malaman ng lahat na ang isang maliit na kabaitan ay maaaring lumikha ng isang napakalaking pagbabago at na lahat tayo ay maaaring maging isang mainit na winter coat para sa isa't isa.